Isang malakas na preno ang halos magpatalon sa puso ni Jessa palabas ng kanyang dibdib. Kasabay na nakabibinging langit-ngit ng mga gulong sa semento, naramdaman niya ang pag-igting ng bawat litid sa kanyang katawan habang buong diin niyang niyakap ang manibela. Tumigil ang minamaneho niyang sedan 1 pulgada na lang ang layo mula sa itim at kumikinang na bumper ng isang mamahaling kotse sa kanyang harapan. Huminga siya ng malalim, pinipilit pakalmahin ang nagwawalang pulso sa kanyang leg. Lola, wag po kayong mag-alala, parating na ako, bulong niya sa hangin, na para bang maririnig siya ng matanda mula sa kanilang maliit na bahay sa Quezon City. Kanina pa tumatawag ang kanyang lola LV, hirap na hirap huminga dahil sa hika. Ang gamot. Kailangan niya ng gamot. Ang perang kinita niya buong maghapon bilang grab driver ay kailangang iabot agad para maibili ito. Wala siyang oras para dito. Bumukas ang pinto ng itim na kotse at lumabas ang isang lalaking tila hinulma mula sa isang magasin. Matangkad, balingkinitan ang katawan sa ilalim ng kanyang kulay abong suit, at may mukhang seryoso at walang pasensya. Bumagay ang itsura nito sa kotseng minamaneho, mamahalin, makintab, at tila walang puwang sa mundo para sa mga aberyang tulad nito. Lumapit ito sa bintana ni Jessa at kumatok ng mariin. Miss, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? O sadyang balak mo akong banggain, malamig at may diin ang bawat salitang binitiwan nito. Bumaba si Jessa, bit-bit ang galit na pinagtibay ng kanyang pag-aalala. Excuse me, sir. Sinong hindi tumitingin? Bigla ka na lang lumiko ng walang signal light. Akala mo siguro pag-aari mo ang kalsada. Tumaas ang isang kilay ng lalaki, tila hindi makapaniwala sa narinig. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, ang kanyang kupas na maong, ang simpleng t-shirt, at ang pagod sa kanyang mukha. Kahit na. Mas malaki ang pinsala sa kotse ko kung sakali, kaya ikaw ang dapat na mas maingat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Jessa. Ayan na naman ang mga mayayaman. Laging pera at materyal na bagay ang iniisip. Buhay ko ang muntik ng mapahamak dito, pero iyang gasgas sa kotse mo ang inaalala mo. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang buhay mo. Ang sinasabi ko ay responsable ka, ganti ng lalaki, hindi nagpatinag sa galit ni Jessa. Kung may nangyari sa'yo, kasalanan mo iyon. Kasalanan ko. Ang yabang mo naman, sigaw ni Jessa. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi lang sa galit, kundi sa naubos na pasensya. Kailangan na niyang makaalis. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nag-ring ang kanyang cellphone. Pangalan ni Lola LV ang lumitaw sa screen. Ang kaninang galit ay napalitan ng panibagong bugso ng kaba. Sandali, sabi niya at akmang sasagutin ang tawag. Ngunit sa kanyang pagmamadali at panginginig, dumulas ang cellphone mula sa kanyang kamay. Nagpagulong-gulong ito sa aspalto na parang isang laruan. Pareho silang napatingin dito, at sa isang iglap na parang bumagal ang lahat, isang motorsiklo ang dumaan at walang awang dinurog ang screen nito. Ang tunog ng nabasag na salamin at plastik ay parang punyal na tumusok sa puso ni Jessa. Napayuko siya, hindi makapaniwalang nakatitig sa wasak na piraso ng teknolohiyang nagsisilbing buhay at trabaho niya. Ang tanging paraan para makakuha siya ng pasahero. Ang tanging tulay niya sa kanyang lola. Ngayon, isa na lang itong basag na alaala. Diyos Koji. Bulong niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi lang cellphone ang nasira. Nawasak din ang pag-asa niyang makauwi agad, ang pag-asang maibibili ng gamot ang kanyang lola. Inangat niya ang kanyang paningin sa lalaki, naghihintay ng kahit anong simpatya, kahit kaunting pagsisisi. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang lalo lang nainis sa abala. Dumukot ito sa kanyang pitaka. Magkano ba yan? Babayaran ko na lang para matapos na to. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Ang pag-aalok ng pera ay hindi tulong, isa iyong insulto. Tila sinasabi nitong ang lahat ng problema sa mundo, pati na ang kanyang pag-aalala at nawasak na pag-asa, ay kayang ayusin ng ilang pirasong papel. Hindi ko kailangan ng pera mo, mariing sabi ni Jessa, at sa bawat salita ay naroon ang lahat ng pride na natitira sa kanya. Tila nag-isip ang lalaki. Isinara niya ang kanyang pitaka at sa halip ay isang business card ang kinuha mula sa kanyang suite. Inabot niya ito kay Jessa. Kung ganoon, ito. Tawagan mo ang assistant ko. Siya na ang bahala sa danyos.
Tinitigan ni Jessa ang puting card. Makapal, elegante at may gintong mga letrang nakaukit. Halatang galing sa isang mundong hindi niya kailanman maaabot. Ang kilos na iyon, ang pag-abot ng card sa halip na harapin siya, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit. Kinuha niya ang card, nilamukos ito sa kanyang palad, at walang seremonyang ibinato sa paanan ng lalaki. Isaksak mo sa baga mo yung card mo at ang yabang mo, sigaw niya. Mabilis siyang bumalik sa kanyang kotse, pinaharurot ang makina, at iniwan ang lalaking nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatingin sa nilamukos na papel sa semento. Habang nagmamaneho pa uwi, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Bawat ilotrapiko ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Sa wakas, nang marating niya ang kanilang maliit na eskinita, halos itakbo na niya ang distansya, papasok sa kanilang bahay. Lola, tawag niya, puno ng pag-aalala. Naabutan niya si Lola LV na nakaupo sa silyang tumba, hawak ang dibdib at pilit na humihinga. Apo, dumating ka, sabi nito sa hirap na boses. Agad niyang inalalayan ang lola, ngunit bago pa man niya ito mapainom ng tubig, isang kapitbahay nila, si Aling Nena, ang pumasok na may dalang papel. Jessa, buti nandito ka na. Tumawag ang doktor kanina. Ito yung resulta ng huling check-up ng Lola LV mo. Kinuha ni Jessa ang papel, at habang binabasa ang mga nakasulat dito, unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang simpleng hika. May komplikasyon sa baga ang kanyang lola. Kailangan itong maoperahan sa lalong madaling panahon. At sa ibaba ng papel, nakasulat ang isang halaga na kahit pagsama-samahin pa niya ang lahat ng kinita niya sa buong buhay niya, ay hindi niya kailanman mabubuo. Napaupo siya sa isang silya, tulala. Ang pera para sa gamot na ipinag-aalala niya kanina ay naging barya na lang kumpara sa bundok ng gastusing nakaharap sa kanya ngayon. Paano? Saan siya kukuha ng ganito kalaking pera? Wasak ang kanyang cellphone. Wala siyang trabaho. Wala siyang pag-asa. Biglang may kumatok sa kanilang pinto. Isang binatilyo mula sa kabilang kanto. Ate Jessa, pasensya na po. Nakita ko po kasi kanina sa kalsada, baka sa inyo po ito. Nahulog niya yata. Inabot nito sa kanya ang isang pamilyar na piraso ng papel, nilamukos, marumi, ngunit buo pa rin. Ang business card ng mayabang na lalaki kanina. Nakatitig lang si Jessa dito, hawak sa nanginginig niyang kamay. Dahan-dahan niya itong binuklat at pinagmasdan ang nakaukit na pangalan na tila ng uyam sa kanya. Mateo DeMarco. Chief Executive Officer. DeMarco Holdings. Ang lalaking pinakakinaiinisan niya sa buong mundo. Ang taong sinabihan niyang isaksak ang pera sa kanyang baga. At ngayon, ang pangalan nito sa kapirasong papel na hawak niya ay tila ang tanging sagot sa kanyang panalangin. Ang tanging pag-asa niya. Isang mahabang mesa na gawa sa makintab na mahogani ang nasa pagitan ni Mateo, DeMarco at ng 10 miyembro ng board. Ang bawat isa sa kanila ay may seryosong mukha, nakatitig sa pulang linyang pabulusok sa malaking screen sa kanilang harapan. Ang linyang iyon ay kumakatawan sa stocks ng DeMarco Holdings. At sa loob ng nakalipas na 2 linggo, walang ginawa ang linyang iyon kundi ang bumagsak. DeMarco, basag ni A. Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, ang quarterly report na ito ay nakababahala. Ano ang plano mo? Pinanatili ni Theo ang kanyang kalmadong ekspresyon, kahit na sa loob niya ay tila may digmaang nagaganap. Ang bigat ng pangalan ng kanyang ama, ang legasya ng kumpanya, lahat ay nakapatong sa kanyang mga balikat. I understand your concern, Velasco. My team and I are already implementing new strategies to counteract the market trends. We are diversifying tea. Habang nagsasalita siya, naramdaman niya ang isang magaan na tapik sa kanyang balikat. Si Adrian Ilustre, ang kanyang at matalik na kaibigan, ang nakaupo sa tabi niya. Isang tingin lang mula kay Adrian ay sapat na para sabihing, kaya mo yan. Ito ang suportang kailangan niya. Natapos ang meeting sa isang tensyonadong kasunduan, bibigyan si Theo ng 1 buwan para ipakita ang pagbabago. 1 buwan para isalba ang kumpanyang ipinamana sa kanya. Hayaan mo na ang mga yon, Theo. Mga buwitring nag-aabang lang ng pagkakamali, sabi ni Adrian habang naglalakad sila pabalik sa opisina ni Theo. Ang opisina ay malawak, may salaming pader na tanaw ang buong skyline ng bis. Isang testamento sa kapangyarihan at yaman.
Hindi sila buitre, Adrian. May punto sila, sagot ni Theo, habang hinuhubad ang kanyang coat at ibinitin ito. May naglilik ng impormasyon sa loob ng kumpanya. Nararamdaman ko. Sumandal si Adrian sa pinto. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan mong mag-ingat. Mula sa mga board members hanggang sa pinakamababang empleyado. Speaking of which, ano nang balita sa driver mo? Nakaalis na ba si Mang Tony? Napabuntong hininga si Theo. Isa pa yon. Uwi na siya ng probinsya. Wala pa akong nahahanap na kapalit. Kumuha ka ng isang mapagkakatiwalaan, yung dumaan sa masusing background check. Mahirap na. Sa estado mo ngayon, lahat ng kilos mo binabantayan. Baka mamaya, yung driver mo pa ang maging espiya ng kalaban, payo ni Adrian na may tunog ng tunay na pag-aalala. Tumango si Theo. Tama si Adrian. Sa panahong ito, hindi siya pwedeng magtiwala basta-basta. Naalala niya ang babae kanina sa kalsada. Ang tapang, ang galit sa mga mata nito. Isang babaeng palengkera na walang pakialam kung sino ang binabangga niya. Napailing na lang siya. Isa lang iyong maliit na aberya sa magulong araw niya. Malamang ay tinapon na nito ang business card na ibinigay niya. Sakto namang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. Boses ng kanyang sekretarya, si Liza, ang narinig niya at tila ito natataranta. Sir, yung mayroon po kasing may babae po ritong nagpupumilit na makausap kayo. Ayaw pong magpaawat. Kumunot ang noo ni Theo. Sino raw? May appointment ba siya? Wala po, sir. Jessa Reyes daw po ang pangalan. Sisingilin daw po kayo sa nasira niyong cellphone. Napatanga si Theo. Pagkatapos ay napalitan ito ng pagkainis. Hindi siya makapaniwala. Ang babae. Ang babaeng walang modo mula sa kalsada ay nagkaroon ng lakas ng loob na sugurin siya sa sarili niyang teritoryo. Ang DeMarco Holdings. Papasukin mo siya, utos niya, ang boses ay naglalaman ng nagielong kalma. Tumingin siya kay Adrian. Mukhang mayroon tayong bisita. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Jessa. Kung kanina sa kalsada ay mukha itong pagod at galit, ngayon ay maihalong desperasyon at determinasyon ang kanyang mga mata. Suot pa rin niya ang kupas na maong at simpleng t-shirt. Isang patunay na hindi siya kabilang sa mundong ito ng salamin at bakal. DeMarco, simula niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya ngunit matatag. Nandito ako para singilin ka. Tumaas ang kilay ni Theo, naglalaro ang isang ngisi sa kanyang mga labi. Akala ko ba ayaw mo ng pera ko? Ibinato mo pa nga ang card ko, di ba? Tanong niya, puno ng sarkasmo. Namula ang mukha ni Jessa, halatang tinamaan sa sinabi niya. Ngunit hindi ito umatras. Nagbago ang sitwasyon. Nasira ang cellphone ko dahil sa'yo. Yun ang trabaho ko. Kailangan kong bayaran ang ospital ng lola ko. Kaya, kailangan ko ng pera mo. Sa unang pagkakataon, tinitigan siya ni Theo ng maigi. Sa likod ng katapangan nito, nakita niya ang bigat ng problema. Ngunit ang pride naroon pa rin. Hindi ito nakikiusap. Naniningil ito. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Theo. Isang solusyon sa dalawang problema niya. Matalino, mabilis at nagbibigay sa kanya ng kontrol. Hindi kita babayaran, deklara niya. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Jessa. Ang pag-asa sa mga mata nito ay unti-unting namatay. Ngunit bago pa ito makapagsalita, nagpatuloy si Theo. Pero bibigyan kita ng trabaho. Napaawang ang bibig ni Jessa. Maging si Adrian na tahimik na nanonood sa isang sulok ay nagulat. Ano? Kailangan ko ng driver. Pansamantala. Magaling ka namang magmaneho, di ba? Kahit na medyo barumbado, sabi ni Theo, may pilyong iti. Triplehin ko ang sahod na kinikita mo sa Grab sa isang buwan. Sapat na siguro yon para sa cellphone mo at sa ospital ng lola mo. Nakatitig lang si Jessa sa kanya, nagpoproseso. Nakita ni Theo ang gyera sa loob nito, ang pride na ayaw magpatalo laban sa desperadong pangangailangan. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang pagkuyom ng mga palad. May tapang ang babaeng ito. Isang tapang na hindi niya madalas makita sa mga taong nakapaligid sa kanya. At sa isang saglit, sa gitna ng kanyang pagkainis,
isang kakaibang paghanga ang sumibol sa kanya. Bakit? Sa wakas ay tanong ni Jessa. Bakit ako? Dahil kailangan ko ng driver at kailangan mo ng pera. Simple lang, sagot ni Theo, habang sumasandal sa kanyang silya na parang isang haring nag-aalok ng pabor. At para makasiguro akong hindi ka nagagawa ng eksena sa kalsada o sa lobby ng opisina ko. Ano? Payag ka o hindi? Ilang segundong katahimikan ang namayani. Tila naririnig ni Theo ang pag-iisip ni Jessa. Sa huli, huminga ito ng malalim at tumango. Payag ako. Ngumiti si Theo, isang ngiti ng tagumpay. Pero, dagdag ni Jessa, itinaas ang kanyang daliri at itinutok ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. May isang kondisyon. Nawala ang ngiti ni Theo. At ano iyon? Tinitigan siya ni Jessa ng diretso sa mata, walang kurap. Trabaho lang. Walang personalan. Isang saglit na tinitigan ni Theo ang babaeng nasa harap niya. Ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay gusto niyang isumpa, ngayon ay tatanggapin niya bilang kanyang personal na driver. Isang babaeng puno ng tapang at pride. Isang hamon. Isang mabagal at makahulugang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. We'll see about that. Ang unang araw ni Jessa bilang personal driver ni Mateo DeMarco ay nagsimula sa isang listahan ng mga patakaran. Nakaupo siya sa driver's seat ng mamahaling itim na kotse, ang parehong kotse na muntik na niyang banggain, habang si Theo ay nasa likod, ang boses ay kasing lamig ng aircon na bumubuga sa loob. Rule number 1, bawal kumain sa loob ng kotse, sabi nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang tablet. Kala mo naman restaurant tong kotse niya, bulong ni Jessa sa sarili. Sa kasino namang may ganang kumain kasama siya. Rule number 2, bawal ang malakas na music. Kung kailangan mong makinig, gumamit ka ng earphones. Opo, sir, sagot ni Jessa, idiniin ang huling salita na may halong sarkasmo. And rule number 3, always be on time. Yves' time is more valuable than your entire month's salary. Doon na napuno si Jessa. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ulo. May rule din po ako, sir. Sa unang pagkakataon, ibinaba ni Theo ang kanyang tablet at tinitigan siya sa pamamagitan ng rearview mirror. At ano naman yon? Rule number 1 ko po, wag niyo akong kakausapin na parang hindi ako tao, matapang niyang sabi. Driver niyo po ako, hindi alipin. Kung gusto niyo ng robot, bumili kayo. Masusunod po ang lahat ng gusto niyo, basta't may kasamang respeto. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Nakita ni Jessa ang pag-igting ng panga ni Theo sa salamin. Inasahan na niya ang sigaw, ang pagbabantang sisantihin siya. Ngunit sa halip, isang bahagyang tango lang ang isinagot nito bago muling ibinalik ang atensyon sa tablet. Fine. Just drive. Ganoon ang naging takbo ng kanilang umaga. Bawat biyahe mula sa isang meeting patungo sa isa pa ay puno ng nakabibinging katahimikan na binabasag lang ng mga striktong utos ni Theo. Ngunit habang tumatagal, sa kabila ng pagiging masungit nito, may mga bagay siyang napapansin. Ang malalalim na guhit sa noo nito tuwing may kausap sa telepono. Ang paraan ng pagmasahe nito sa kanyang sentido kapag akala niya ay hindi siya nakatingin. Ang lalaking ito ay hindi lang mayabang, mayroon din itong pasan na tila sinlaki ng mundo. Pagdating ng hapon, isang hindi inaasahang utos ang ibinigay nito. Sa sementeryo tayo. Walang tanong na sumunod si Jessa. Dinala niya ito sa isang pribado at tahimik na memorial park. Bumaba si Theo, walang dalang bulaklak, walang kahit ano. Sinundan lang siya ng tingin ni Jessa, habang naglalakad ito, patungo sa isang pares ng eleganteng lapida sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula sa di kalayuan, pinanood niya ito. Nawala ang tigas ng kanyang mga balikat. Ang kaninang seryosong Sithi ay tila naging isang ordinaryong anak na nangungulila. Pinagmasdan ni Jessa kung paano nito marahang hinaplos ang mga pangalang nakaukit sa malamig na marmol. Walang luhang pumapatak mula sa mga mata nito, ngunit nararamdaman ni Jessa ang bigat ng kalungkutan na bumabalot dito. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Yves DeMarco, ang mayabang na boss. Ang nakita niya ay si Theo, isang lalaking nawalan ng mga magulang. Isang bahagi sa puso ni Jessa ang lumambot. Nang pabalik na sila sa kotse, biglang nagring ang teleponong ipinahiram sa kanya ng kumpanya. Isang numero mula sa ospital.
Naramdaman ni Jessa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Kinakabahan siyang sinagot ito. Hello? Jessa Reyes po ito. Ang boses sa kabilang linya ay mula sa isang nurse. Miss Reyes, tumaas po ang lagnat ng lola ninyo. The doctor suggests running some tests immediately. Kailangan po ng isang kapamilya dito. Sige po. Papunta na ako, nanginginig niyang sabi bago ibaba ang tawag. Napatingin siya kay Deo na kapapasok lang sa backseat. Paano niya sasabihin sa boss niyang masungit na kailangan niyang umalis? Tiyak na sisigawan siya nito, ipapaalala ang rule number 3 tungkol sa oras. May problema ba? Tanong ni Theo, napansin marahil ang pamumutla niya. Huminga ng malalim si Jessa. Sir, yung lola ko po. Nasa ospital. Kailangan ko po siyang puntahan. Ngayon na po. Inihanda na niya ang sarili sa sermon. Ngunit nagulat siya sa isinagot nito. Then what are you waiting for? Sabi ni Theo sa seryosong tono. Magmadali ka. Ituro mo ang daan. Napatanga si Jessa. Ko. Ang sabi ko, magmadali ka na. Oras ang kalaban, di ba? Ulit nito, at sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalala sa boses nito, hindi pagkainis. Hindi na nagsalita si Jessa. Buong bilis niyang pinaandar ang kotse, habang sa loob niya ay may nag-uumapaw na pasasalamat. Hindi lang siya hinayaan ni Theo na umalis. Sinamahan pa siya nito. Pagdating sa ospital, dali-dali siyang tumakbo papasok. Naabutan niya ang doktor at mga nurse na inaasikaso si Lola LV. Matapos siyang kausapin ng doktor tungkol sa mga gagawing test, ang sunod niyang naging problema ay ang bayarin. Kailangan ng paunang bayad. Lumapit siya sa billing section, bit-bit ang bigat sa kanyang dibdib. Habang nakapila, nakita niya si Theo na tahimik na nakatayo sa isang sulok, nagmamasid, hindi umaalis. Miss Reyes, tawag ng babae sa counter. Para po sa initial deposit para sa mga laboratory test ni Everett Elvira Reyes. Bubuksan na sana ni Jessa ang kanyang pitaka, alam na kulang ang laman nang magsalita ang babae. Ah, ma'am, excuse me po. Nabayaran na po pala yung deposit kanina. Yung kasama ninyong lalaki na nakasuit, siya po ang nag-asikaso bago pa kayo makalapit dito. Napalingon si Jessa sa direksyon kung saan niya huling nakita si Theo, ngunit wala na ito roon. Lumabas siya ng ospital at nakita niya itong nakatayo malapit sa parking lot, kausap ang isang pamilyar na lalaki, si Adrian, ang kaibigan nito. Isang mainit na damdamin ng pasasalamat ang bumuhos sa puso ni Jessa. Lahat ng inis at galit niya kanina ay parang bulang naglaho. Ang lalaking ito, sa kabila ng kayabangan, ay may gininto ang puso pala. Kailangan niyang magpasalamat. Hawak ang resibong ibinigay sa kanya ng nurse, nagsimula siyang maglakad palapit sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglapit, narinig niya ang boses ni Adrian, malinaw at puno ng pagdududa. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yang babaeng yan, Deo? Natigilan si Jessa. Ang mga paa niya ay tila napako sa kinatatayuan. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng panlalamig. Ang resibo sa kanyang kamay ay biglang naging walang kwenta. Nakatayo lang siya roon, sa anino, nakikinig, habang ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan ay pinag-uusapan siya na para bang isa siyang banta. Ang tiwalang nagsisimula ng mabuo sa kanyang dibdib ay muling gumuho at napalitan ng isang mas malalim na pagdududa. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yang babaeng yan, Deo? Ang mga salitang iyon ni Adrian ay umalinggaw sa isipan ni Theo kahit kinabukasan na. Nakaupo siya sa kanyang malawak na opisina, nakatitig sa skyline ng DEC. Ngunit ang nakikita niya ay ang mukha ni Jessa kagabi, ang pag-aalala para sa kanyang lola, ang tapang na humarap sa kanya, at ang gulat ng malamang binayaran na niya ang bill. Bakit ko nga ba ginawa iyon? Tanong niya sa sarili. Dahil sa awa? O dahil sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag? Ang babaeng iyon ay may kakayahang inisin siya at intrigahin siya sa parehong pagkakataon. Iwinaksi niya ang tanong ni Adrian. Masyado lang nag-iingat ang kaibigan niya. Si Jessa ay isang simpleng babaeng nagigipit. Anong masamang intensyon ang magagawa nito? Sir, aalis na po tayo. Baka malate po tayo sa meeting sa Laguna, narinig niyang sabi ni Jessa sa intercom. Tumayo si Theo at kinuha ang kanyang briefcase. Pagsakay niya sa kotse, isang malamig na "Good morning, sir,"
lang ang isinukli niya sa pagbati nito. Mula kagabi, naging mas tahimik ito. Narinig kaya siya nito? Ang pag-uusap nila ni Adrian? Impossible. Habang nasa biyahe, kinuha niya ang kanyang gamit para i-review ang presentasyon. Ngunit may kulang. Ang isang manipis na asul na folder na naglalaman ng mga confidential na plano sa marketing. Shit, mahina niyang mura. Kinapa niya ang buong backseat. Hinalungkat ang briefcase. Wala. May problema po, sir, tanong ni Jessa, sumulyap sa rearview mirror. Yung asul na folder. Nakita mo ba? Iritableng tanong ni Theo. Mahalaga ang mga dokumentong iyon. Umiling si Jessa. Wala po, sir. Hindi po ako humahawak ng gamit niyo. Sakto namang tumawag si Adrian. Theo, kamusta? Nakaalis na kayo. Pero may problema. Yung folder para sa G&S's proposal, hindi ko makita, sagot ni Theo, halata ang stress sa boses. Ha? Sigurado ka? Saan mo ba huling nakita? Tanong ni Adrian. Baka naiwan mo sa opisina? O baka naiwan sa kotse kagabi? May sinadyang paghinto sa boses ni Adrian. Isang paghinto na may kahulugan. Baka may nakakita. Agad na uminit ang ulo ni Theo. Alam niya kung ano ang ipinapahiwatig ng kaibigan niya. Adrian, tigilan mo iyan. Hindi siya magnanakaw. Wow, chill. Hindi ko sinasabing siya, malumanay na sagot ni Adrian na para bang nagulat sa reaksyon niya. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat ka. Yung mga dokumentong iyan, katumbas ng milyones pag napunta sa kalaban. I know. Tatawagan ko si Liza, ipapahanap ko sa opisina, sabi ni Theo bago ibaba ang tawag. Ngunit ang lason ay naitanim na. Sumulyap siya kay Jessa sa salamin. Nakapokus ito sa daan, ngunit bakit tila may tensyon sa kanyang mga balikat? Nagkataon lang ba? Pagdating nila sa Laguna, natagpuan din ang folder. Naiwan nga lang pala niya sa ilalim ng mesa sa opisina. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit may bahagi sa kanya ang nakonsensya sa pagdududang sumagi sa isip niya. Naging matagumpay ang meeting. Pauwi na sila, palubog na ang araw, nang biglang umubo ang makina ng kotse. Umuga ito ng 2 beses bago tuluyang mamatay sa gitna ng isang tahimik na kalsada na napapaligiran ng mga puno. Anong nangyari? Tanong ni Theo. Hindi ko po alam, sir. Bigla na lang namatay, sagot ni Jessa, halatang natataranta. Sinubukan niyang i-start ang makina, ngunit wala. Isang malakas na kalansing lang ang tugon nito. Napahampas si Theo sa kanyang upuan. Perfect. Just perfect. Bumaba si Jessa at binuksan ang hood. Kahit wala siyang masyadong alam sa makina, umarte siyang tinitingnan ito. Si Theo naman ay tumawag na sa kanyang assistant para magpadala ng tulong. 1 oras pa bago dumating ang tow truck, anunsyo niya pagbalik sa kotse. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa papalapit na gabi. Para basagin ang katahimikan, nagtanong si Theo. Kamusta na ang lola mo? Nagulat si Jessa sa tanong. Okay na po siya, sir. Salamat po ulit sa tulong niyo kagabi. Wala yon. Muli silang natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, si Jessa naman ang nagsalita, ang boses ay mas mahina. Bakit niyo po ginagawa to? Ang alin? Ito. Ang pagiging sisi. Mukha po kasing ang bigat. Natigilan si Theo. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya niyan. It's my responsibility. Pamana ng dad ko. Kailangan kong alagaan. Pero iyan po ba talaga ang gusto niyo? Tinitigan niya ito. Ang babaeng ito ay may kakayahang tumago sa mga pader na itinayo niya sa paligid niya. Minsan, ang mga responsibilidad natin ay mas mahalaga kaysa sa mga gusto natin. Ikaw, anong pangarap mo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Jessa. Simple lang po. Ang gumaling si Lola. Ang makita siyang malusog at masaya. Yun lang, sapat na. Sa sagot niyang iyon, nakita ni Theo ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap sa mga taong nakapaligid sa kanya, katapatan. Walang bahid ng kasakiman. Dahil sa dilim sa loob ng kotse, tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatama sa kanilang mga mukha.
Dahan-dahan, hindi niya namalayan, ang tingin niya ay napunta sa mga labi nito. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila lumiliit. Nakita niya ang paglunok ni Jessa, ang bahagyang pag-angat ng baba nito. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang mukha. Naramdaman niya ang hininga nito. Malapit na. 1 pulgada na lang. Isang nakasisilaw na ilaw ang biglang tumama sa kanila. Ang tow truck. Dumating na. Pareho silang napaurong na parabang napaso. Nag-iwasan ng tingin, parehong alanganin. Ang mahikang namuo sa pagitan nila ay biglang naglaho. Nang maihatid na niya si Jessa sa tapat ng bahay nito, bumalik na ang pader sa pagitan nila. See you tomorrow, malamig niyang sabi. Sige po, sir, sagot nito bago bumaba. Akmang aalis na si Theo nang may mapansin siya sa labas ng bintana. Nakita niya si Jessa na naglalakad palayo sa bahay, patungo sa isang madilim na eskinita. Kinuha nito ang telepono at may tinawagan. Kahit hindi niya marinig ang lahat ng sinasabi, kitang-kita niya ang galit at pagkabigo sa mukha nito. Naging marahas ang kilos nito. Hindi pa sapat yan, narinig niyang sigaw ni Jessa sa telepono. Kailangan ko ng pera. Ibigay mo sa akin ang dapat sa akin. Huwag mo akong takbuhan sa utang mo. Napahigpit ang hawak ni Theo sa manibela. Ang malambot na pakiramdam na namuo kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na pagdududa. Sino ang kausap nito? Anong utang? Anong pera? Ang Jessa na nakita niya, ang palaban, ang galit, ang desperado para sa pera, ay tila mas kapanipaniwala kaysa sa Jessa na mahina at nangangarap sa loob ng kotse kanina. Alin sa dalawa ang totoo? Habang pauwi, gulong-gulo ang isip niya. Pagdating niya sa kanyang kondo, tumunog ang kanyang cellphone. Si Adrian. Theo, kailangan nating magkita. Ngayon din may kailangan kang makita. May pagkaapurahan sa boses nito. Ilang minuto lang, dumating si Adrian sa kondo niya, ang mukha ay seryosong-seryoso. Walang paligoy-ligoy, inilapag nito ang isang papel sa kanyang mesa. Isang bank statement. Ano to? Tanong ni Theo. Tingnan mo, sabi ni Adrian. Tiningnan ni Theo ang papel. Nakapangalan ito kay Jezabel Reyes. At sa ilalim ng transaction history, may isang malaking deposito. Isang halaga na sapat na para bayaran ang operasyon ng lola nito at marami pang iba. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya. Ang ikinagimbal niya ay ang pangalan ng nagpadala. Synergy Corp. Ang pinakamalaki at pinakamatindi nilang kalaban sa industriya. Itinaas ni Theo ang kanyang paningin kay Adrian, hindi makapagsalita. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang nawawalang P-folder, ang pagiging desperado nito sa pera, ang lihim na tawag, ay biglang nagkabuhol-buhol sa kanyang isipan. Tinitigan siya ni Adrian, ang mga mata ay puno ng awa at pag-aalala ng isang tunay na kaibigan. Sinasabi ko na sa'yo, Theo. She's ESUA. Isang bagong pag-asa ang gumising kay Jessa kinabukasan. Ang halos halikan. Ang pag-uusap nila sa loob ng nasirang kotse. Ang pag-aalala nito sa kanyang lola. Ang mga alaalang iyon ay parang sinag ng araw na tumatago sa madilim niyang mundo. Siguro, sa kabila ng lahat, mayroong namumuong espesyal sa pagitan nila. Siguro, hindi lang siya isang driver para kay Theo. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na naglaho tulad ng hamog sa umaga. Good morning, sir, masigla niyang bati nang pumasok si Theo sa kotse. Morning, tipid na sagot nito, hindi man lang siya tinitingnan. Dumiretso ang mga mata nito sa tablet na hawak. Ang buong biyahe patungo sa unang meeting ay binalot ng isang nakakapanigas na lamig. Hindi na ito ang komportableng katahimikan. Isa itong pader na yelo. Bawat utos ni Theo ay strikto at walang emosyon. Sa Makati tayo. Bilisan mo. Hintayin mo ako dito. Para siyang bumalik sa unang araw. Ang kotse na naging isang maliit na mundo para sa kanila ay naging isa na namang haula. Naramdaman ni Jessa ang kirot. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kahinaan at kabaitan kagabi ay biglang nawala. Ang kaharap niya ngayon ay ang malamig at malayong si. Trabaho lang, walang personalan. Iyon ang kondisyon niya. Bakit ngayon, parang siya pa ang nasasaktan na tinutupad ito ni Theo? Pagdating ng tanghali, habang naghihintay sa parking lot, nakatanggap siya ng text mula kay Lola LV.
Apo, may nagpadala ng basket of fruits dito. Galing daw sa kaibigan ng boss mo. Adrian Ilustre ang pangalan. Ang bait naman niya. Kumunot ang noo ni Jessa. Si Adrian. Ang lalaking nagtanong kung mapagkakatiwalaan ba siya. Bakit ito magpapadala ng anuman sa kanila? Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May mali. Nang hapon na iyon, habang pauwi, maagang nagpababa si Theo. Hindi sa tapat ng kondo nito, kundi sa isang gusali na hindi pamilyar kay Jessa. Nang makaalis na si Theo, isang kutob ang nagtulak sa kanya na huwag umalis. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at nagmasid. Ilang sandali pa, nakita niyang lumabas sa gusali ang isang pamilyar na sasakyan. Ang kotse ni Adrian. Anong ginagawa niya dito? Isang biglaang desisyon ang kanyang ginawa. Sinundan niya ito. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ang puso niya ay kumakabog. Para siyang isang espiya sa isang pelikula, ngunit ang nararamdaman niya ay hindi katuwaan, kundi takot. Huminto ang kotse ni Adrian sa isang hindi gaanong mataong coffee shop. Pumasok ito sa loob. Naghintay si Jessa ng ilang minuto bago lakas loob na bumaba at sumunod. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman malapit sa entrance, sapat lang para makita ang loob. Nakita niya si Adrian na nakaupo sa isang madilim na sulok. At sa harap nito ay isang lalaking may magaspang na itsura, nakasuot ng itim na jacket at may peklat sa kilay. May iniaabot si Adrian na isang makapal na brown envelope. Ang paraan ng pag-uusap nila ay hindi pang negosyo. Lihim ito at kahina-hinala. Mabilis na kinuha ni Jessa ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit niyang kinukuhanan ng litrato ang eksena. Nakuha niya ang isang malinaw na kuha, si Adrian, ang kahina-hinalang lalaki, at ang envelope sa ibabaw ng mesa. Ito na. Ito ang ebidensya. Hindi siya nababaliw. May ginagawang kalokohan si Adrian sa likod ni Theo. Kailangang malaman ito ni Theo. Kailangan niyang iiligtas si Theo mula sa peking kaibigan nito. Buong gabi, hindi siya mapakali. Kinabukasan, dala ang tapang at ang litrato sa kanyang cellphone. Pinuntahan niya si Theo sa opisina nito. Hindi na siya dumaan sa sekretarya. Nagtuloy-tuloy siya. Naabutan niya itong nakatayo, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malawak na tanawin mula sa salaming bintana. Theo, tawag niya. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ito sa pangalan, hindi sir. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha nito ay walang emosyon na parang bato. Anong kailangan mo, Jessa? Kailangan mong makita to, sabi niya, nilalakad ang distansya sa pagitan nila. Inilahad niya ang kanyang cellphone. Si Adrian. May ginagawa siyang hindi mo alam. Nakita ko siya kahapon, may kamit siyang mukhang masamang tao. Theo, niloloko ka niya. Tiningnan ni Theo ang litrato sa screen. Ngunit ang reaksyon nito ay hindi gulat o galit. Malamig lang. Tumingin ito mula sa cellphone pabalik sa kanya. At sa mga mata nito ay may isang bagay na hindi maintindihan ni Jessa. Awa. O pang-insulto. Tapos ka na, tanong nito sa isang boses na nagielo. Ako naman. Naglakad ito patungo sa kanyang mesa, may kinuha mula sa drawer, at bumalik sa harap niya. Inilahad nito ang isang kapirasong papel. Tingnan mo. Kinuha ni Jessa ang papel. Isa itong bank statement. Ang pangalan sa itaas ay sa kanya. At sa ibaba, isang malaking halaga ng pera ang nakadeposito. Galing sa Synergy Corp. Aano to? Nauutal niyang tanong. Saan mo nakuha to? Hindi totoo yan. Hindi totoo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Theo. Ipaliwanag mo sa akin, Jessa. Paano nagkaroon ng ganyang kalaking pera sa account mo mula sa pinakamatindi kong kalaban? Bayad ba yan sa mga impormasyong ibinigay mo? O baka naman bonus para sa pagsira mo sa kotse ko para lang makalapit sa akin? Ang bawat salita ay parang isang matulis na kutsilyo na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking sinimulan niyang mahalin. Ang lalaking gusto niyang protektahan. Ito pala ang iniisip nito sa kanya. Hindi. Umiling-iling siya, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ko alam yan. Baka na lang yan.
Si Adrian ang may gawa niyan. Si Adrian na naman, sumigaw si Theo, ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Si Adrian na matalik kong kaibigan. O ikaw, na isang estrangherang bigla na lang pumasok sa buhay ko. Sino sa tingin mo ang mas paniniwalaan ko? Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang pag-asa. Ang namumuong pagtingin. Ang tiwala. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang puso ni Theo. Ang sakit. Ang sakit-sakit na hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong paniwalaan. Pinunasan niya ang kanyang luha. Tumuwid siya ng tayo, tinipon ang lahat ng natitirang dignidad sa kanyang katawan. Tinitigan niya si Theo ng diretso sa mata, ang mga mata nito na puno ngayon ng galit at pagdududa. Akala ko iba ka, sabi niya sa basag na boses. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi na siya lumingon pa. Iniwan niya si Theo na nakatayo roon, hawak ang peking katotohanan, habang siya ay papalabas, pasan ang sakit ng katotohanang hindi kailanman pinakinggan. Pagka-uwi ni Jessa mula sa opisina ni Theo, ang una niyang ginawa ay kinuha ang kanyang luma at dikipad na telepono. Nanginginig ang mga kamay, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat salita ay parang laso na kailangan niyang ilabas sa kanyang sistema bago ito tuluyang pumatay sa kanya. In DeMarco, I resign. Effective immediately. Pagkasend niya, ibinato niya ang telepono sa kama na parabang ito ang may kasalanan. Napaupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader, at doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na kwarto, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding sakit. Ang sakit ng pagtataksil mula sa taong sinimulan na niyang pagtiwalaan at, sa isang sulok ng kanyang puso, mahalin. Lumipas ang 2 araw. Nagkulong lang siya sa bahay, sinasabing masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang totoong may sakit ay ang kanyang puso at ang kanyang pride, na dinurog at nyurakan. Isang hapon, kumatok si Lola LV sa kanyang pinto, may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Apo, alam kong hindi lang trangkaso yan. Alam kong may mas malalim na sugat dyan, malumanay nitong sabi, umupo sa gilid ng kama. Hindi nakasagot si Jessa. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Ang pinakamahalagang laban, apo, pagpapatuloy ng kanyang lola, hinahaplos ang kanyang buhok, ay yung para sa katotohanan. Masakit kapag hindi ka pinaniniwalaan, lalo na ng taong mahalaga sa iyo. Pero ang mas masakit ay kapag hinayaan mong manalo ang kasinungalingan. Tinitigan siya nito sa mata. Kung malinis ang konsensya mo, ipaglaban mo. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ang mga salitang iyon ni Lola LV ang nagsilbing gamot sa kanyang sugatang puso. Tama ito. Bakit siya magmumukmok at hahayaang tapak-tapakan ni Adrian ang kanyang pangalan? Ang galit na naramdaman niya ay dahan-dahang napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon. Kinabukasan, bumangon si Jessa na may bagong lakas. Nag-log-in siya muli sa kanyang Grab app gamit ang bagong cellphone na nabili niya mula sa kanyang unang sahod. Habang nagmamaneho, hindi na si Theo ang nasa isip niya, kundi si Adrian. Bawat detalye ng mga kilos nito, bawat salita, ay paulit-ulit niyang pinag-isipan. Ang pagbisita nito sa ospital. Ang pagpapadala ng prutas. Ang lihim na pakikipagkita. Lahat ay konektado. Kailangan niya ng ebidensya. Isang ebidensya na hindi kayang pekin. At alam niya kung saan magsisimula. Nagpanggap siyang food delivery girl. Suot ang isang lumang uniforme na hiningi niya sa isang kaibigan, may dalang malaking thermal bag, at nakasuot ng baseball cap para itago ang kanyang mukha. Pumarada siya sa di kalayuan mula sa DeMarco Holdings Building. Oras ng uwian. Ito ang perpektong tiyempo. Pumasok siya sa gusali sa pamamagitan ng service entrance, kasabay ng ibang mga delivery personnel. Pamilyar sa kanya ang bawat pasilyo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa wing kung nasaan ang mga opisina ng mga executive. Sa dulo ng pasilyo, malapit sa isang fire exit, naroon ang mga basurahan para sa mga opisina sa palapag na iyon, kabilang ang opisina ni Adrian. Nagpanggap siyang may hinahanap sa kanyang bag habang palihim na sinusuri ang mga basurahan. Karamihan ay mga balat ng pagkain at mga scratch paper.
Ngunit sa isang partikular na basurahan, may nakita siyang isang transparent na plastic bag na puno ng mga pinira-pirasong papel mula sa isang paper shredder. Isang maliit na piraso ang nakausli at nahagip ng kanyang mata, isang bahagi ng letterhead ng DeMarco Holdings. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang walang nakatingin, mabilis niyang kinuha ang buong plastic bag, isinilid sa loob ng kanyang malaking thermal bag, at mabilis ngunit kalmadong naglakad papalabas ng gusali. Pag-uwi sa bahay, ikinandado niya ang pinto ng kanyang kwarto. Itinapon niya ang lahat ng laman ng plastic bag sa sahig. Isang bundok ng maliliit na piraso ng papel. Mukha itong isang imposibleng gawain. Ngunit sa bawat pirasong hawak niya, nararamdaman niya ang paglapit sa katotohanan. Gamit ang tape at ang lahat ng pasensya sa kanyang katawan, isa-isa niyang pinagdugtong-dugtong ang mga piraso. Parang isang puzzle mula sa impyerno. May mga salitang nabubuo, fund transfer, offshore account, liquidation. Mga salitang hindi niya lubos maintindihan ngunit alam niyang iligal. Pagkatapos ng halos 3 oras, isang dokumento ang unti-unti niyang nabuo. Isa itong financial report para sa isang shell company na hindi niya kailanman narinig. Ngunit ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga ay ang isang pangalan na paulit-ulit na lumitaw sa mga transaksyon. Isang pangalan na narinig na niya noon mula sa mga kwento ni Theo tungkol sa nakaraan. Rico Santos. Si Rico Santos. Ang pangalan ng dating driver ng pamilya DeMarco. Ang taong sinisisi sa kiaksidente na ikinamatay ng mga magulang ni Theo. Ang taong sinabing nasawi rin sa nasabing aksidente. Bakit narito ang pangalan niya? Bakit may mga transaksyon sa ilalim ng pangalan ng isang taong matagal nang patay? Napatitig si Jessa sa nabuong dokumento, nanginginig ang buong katawan. Bigla niyang naunawaan ang lahat. Hindi lang ito tungkol sa simpleng pagnanakaw sa kumpanya. Hindi lang ito tungkol sa pagsira sa kanya. Ang ginagawa ni Adrian ay mas malalim, mas madilim at mas matagal nang nangyayari. Ang kasamaang nakita niya ay isang dulo lang pala ng isang napakalaking kataksilan. Kinuha niya ang kanyang bagong cellphone. Nag-dial siya ng isang numero na sa ulado na niya, ang personal na numero ni Theo. Ngunit bago niya pinindot ang call button, natigilan siya. Hindi. Gagamitin nito ang tawag niya laban sa kanya. Mabilis siyang bumili ng bagong SD card mula sa tindahan sa kanto. Sinalpak niya ito sa telepono. Walang pag-aalinlangan, muli niyang nidial ang numero ni Theo. Nagring ito ng 1 beses. 2. 3. Akala niya ay hindi na nito sasagutin. Ngunit sa ika-4 na ring, isang pamilyar at malamig na boses ang sumagot. Hello? Who's this? Huminga ng malalim si Jessa, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Theo. Isang sandaling katahimikan. Jessa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya, ang boses ay seryoso at walang bahid ng anumang emosyon maliban sa determinasyon. Hindi ito tungkol sa atin. Ginawa niyang malinaw ang bawat salita. Tungkol ito sa mga magulang mo. Tungkol ito sa mga magulang mo. Ang 6 na salitang iyon ay tumago sa telepono at direktang sumaksak sa puso ni Theo. Sa isang iglap, ang lahat ng galit, pagdududa, at sama ng loob na itinayo niyang pader, laban kay Jessa ay gumuho. Ang usapan ay hindi na tungkol sa isang peking bank statement o sa isang posibleng panloloko. Ang usapan ay tungkol sa nag-iisang bagay na kahinaan niya, ang kanyang mga magulang. Saan tayo magkikita? Iyon lang ang naisagot niya, ang boses ay halos pabulong. Ibinigay ni Jessa ang address ng isang luma at halos walang taong parke sa May Marikina. Isang lugar na malayo sa kanilang mga mundo. Isang lugar na perpekto para sa isang lihim. Pagkababa niya ng telepono, hindi mapakali si Theo. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina na parang isang leon sa loob ng haula. Ang mga salita ni Jessa ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip, kasabay ng mga babala ni Adrian. She's EUSUA. Tungkol ito sa mga magulang mo. Alin ang totoo? Alin ang kasinungalingan? Mula nang umalis si Jessa, isang hindi maipaliwanag na kabiguan ang nanahan sa kanya. Tinitingnan niya ang bank statement na ibinigay ni Adrian, ang patunay kinang kataksilan ni Jessa, ngunit hindi ito nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa halip, isang tanong ang nabuo sa kanyang isip, paano nakuha ni Adrian ang isang pribadong dokumentong tulad nito?
At bakit tila lahat ng ebidensya laban kay Jessa ay masyadong perpekto, masyadong swebe, na para bang inihain sa kanya sa isang pilak na bandeha? Naalala niya ang kanilang mga sandali sa loob ng kotse. Ang kwento nito tungkol sa kanyang mga pangarap para sa lola niya. Ang tapang nito sa kabila ng kahirapan. Ang mga iyon ba ay bahagi lang ng isang malaking pag-arte? Ang puso niya ay nagsasabing hindi. Ngunit ang isipan niya, na sinanay na maging lohikal at may pagdududa, ay nagsasabing mag-ingat. Nagpasya siya. Kailangan niyang marinig ang sasabihin ni Jessa. Kahit isa lang itong patibong, kailangan niyang malaman. Gabi na nang dumating siya sa parke. Ang tanging ilaw ay mula sa ilang poste na ang liwanag ay bahagya lang tumatago sa mga mayayabong na puno. Nakita niya si Jessa na nakaupo sa isang bangko sa ilalim ng isa sa mga poste, nag-iisa. Ang postura nito ay alerto at nakabantay. Naglakad siya palapit, ang bawat yabag ay mabigat. Pagdating niya sa harap nito, tumayo si Jessa. Ang mga mata nito ay wala ng luha, ngunit puno ito ng isang malamig na determinasyon. Wala ang lambot na nakita niya noon. Salamat sa pagdating, sabi nito, ang boses ay formal. Anong tungkol sa mga magulang ko? Direktang tanong ni Theo, walang paligoy-ligoy. Sa halip na sumagot, inilabas ni Jessa ang isang malaking brown envelope, mula sa kanyang bag ibinuhos niya ang laman nito sa ibabaw ng bangko. Isang gulo ng mga pinira-pirasong papel na maingat na pinagdikit-dikit. Ano to? Kunot noong tanong ni Theo. Basahin mo, utos ni Jessa. May pag-aalinlangan, kinuha ni Theo ang isa sa mga nabuong dokumento. Halatang galing ito sa isang paper shredder. Habang binabasa niya ang mga salita, isa lang ang naintindihan niya, isa itong ledger ng mga transaksyon. Ngunit ang pangalan sa itaas ng bawat transaksyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Rico Santos. Binitiwan niya ang papel na para siyang napaso. Tumingin siya kay Jessa, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag. Imposible, umiling-iling siya. Patay na ang taong iyan. Kasama siyang namatay sa aksidente. Sigurado ka ba, hamon ni Jessa, ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Bakit may mga fund transfer sa pangalan niya, taon-taon, matagal na matapos ang aksidente? At bakit lahat ng perang iyan ay nanggagaling sa isang shell company na konektado sa opisina ni Adrian? Para siyang binuhusan ng isang balding na gielong tubig. Ang pangalan ni Adrian na binigkas ni Jessa ay may ibang bigat ngayon. Hindi na ito isang simpleng akusasyon ng selos. Ito ay konektado sa isang bagay na mas malalim. Saan mo nakuha to? Mariin niyang tanong. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Jessa. Ang mahalaga, Theo, ay may isang taong matagal ka nang niloloko. Ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buo. Binigyan kita ng babala pero hindi ka naniwala. Ngayon, nasa sayo na iyan. Kinuha ni Jessa ang mga dokumento, maingat na inilagay pabalik sa envelope, at iniabot ito sa kanya. Hindi ko hinihiling na maniwala ka sa akin. Ang hinihiling ko, buksan mo ang mga mata mo. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan siyang nakatayo roon, hawak ang envelope na tila isang bomba na sasabog anumang oras. Habang nagmamaneho pa uwi, gulong-gulo ang isip ni Theo. Ang mga dokumento ay nakapatong sa upuan sa tabi niya, na parang isang multo. Ang sinabi ni Jessa tungkol kay Adrian ay nagsimulang magkaroon ng katuturan sa isang nakakatakot na paraan. Ang mga babala ni Adrian. Ang mga ebidensya na laging tamang-tama ang pagdating. Ang pagpipilit nitong si Jessa ay isang espiya. Isa ba iyong paraan para ilayo ang atensyon mula sa sarili niya? Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya aasa sa sinasabi ng iba. Hindi kay Adrian. Hindi rin muna kay Jessa. Siya mismo ang mag-iimbestiga. Lihim. Mag-isa. Pagdating niya sa harap ng kanyang kondominium, bumagal ang takbo ng kanyang puso. Nakabukas ang mga ilaw sa loob ng unit niya. Impossible. Siya lang ang may susi. Dahan-dahan siyang pumasok, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay alerto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya kung sino ang nasa loob. Si Adrian. Nakaupo sa kanyang paboritong silya, may hawak na isang baso ng whiskey, na para bang pag-aari niya ang lugar. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata nito. Ang mga mata nito ay seryoso, at may bahid ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Theo.
Deo, buti dumating ka na, sabi nito tumatayo. May nalaman ako. Kailangan nating mag-usap. Agad. Anong tungkol saan? Tanong ni Theo, habang mahigpit na hawak ang envelope sa kanyang likuran. Lumapit si Adrian sa kanya, ang mukha ay nagpapahayag ng malalim na pag-aalala. Ang perpektong maskara ng isang tapat na kaibigan. Tinitigan siya nito sa mata, ang boses ay seryoso at puno ng lungkot. Theo, may nalaman ako. Huminto ito saglit para sa dramatikong epekto. May kinalaman si Jessa sa pagkamatay ng mga magulang mo. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Nakaupo si Jessa sa sala, katabi ang natutulog na si Lola Elvie, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa hawak niyang cellphone. Mula nang matapos ang tawag nila ni Theo, isang munting pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Isang maliit ngunit nag-aalab na pag-asa na sa pagkakataong ito, mananaig ang katotohanan. Ibinigay na niya ang ebidensya. Imposibleng hindi ito pagdudahan ni Theo. Naghihintay siya ng tawag, ng text, ng kahit anong senyales na binuksan na nito ang mga mata. Makalipas ang isang oras, may kumatok sa kanilang pinto. Isang malakas at mariing katok. Hindi ito katok ng isang kaibigan o kapitbahay. Bumilis ang tibok ng puso ni Jessa. Si Theo na kaya ito? Naglakas loob siyang sumilip sa bintana. Ang nakita niya ay hindi si Theo. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang nakatayo sa labas ng kanilang gate. Isang nakakabinging takot ang biglang pumalit sa pag-asa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Magandang gabi po. Kayo po ba si Elias Jezabel Reyes? Tanong ng isang pulis, ang mukha ay seryoso. Oo po. Bakit po? Inilahad ng pulis ang isang nakatuping papel. May dala po kaming arrest warrant para sa inyo. Arrest warrant, ulit ni Jessa, hindi makapaniwala. Para saan? Wala po akong ginagawang masama. Industrial espionage at conspiracy, sagot ng pulis sa isang malamig na tono. Sa loob ng bahay, nagising si Lola Elvie dahil sa ingay. Apo, anong nangyayari? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Wala po, Lola. Hindi po totoo to, sigaw ni Jessa, habang ang mga pulis ay nagsimulang pumasok. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magsilabas, mga matang puno ng pag-uusisa at paghuhusga. Kailangan niyo po naming isama sa presinto, sabi ng pulis. Hindi. Hindi ako sasama. Wala akong kasalanan, nagpupumigla si Jessa. Ngunit ang kanyang lakas ay walang panama sa dalawang lalaki. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pagklik nito ay parang isang hatol na tuluyan ng nagsara sa kanyang kapalaran. Jessa! Apo, narinig niyang sigaw ni Lola Elvie, ang boses ay basag sa pag-iyak. Iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang makita ang kanyang lola na nasasaktan at natatakot dahil sa kanya. Dinala siya sa istasyon ng pulis at ipinasok sa isang maliit at malamig na interrogation room. Ang amoy ng luma at alikabok ay nakakasulaso. Umupo siya roon, yakap ang sarili habang ang isip niya ay lumilipad. Paano? Bakit? Maya-maya, pumasok ang isang investigador. Inilatag nito sa mesa ang isang folder. Miss Reyes, pag-usapan natin ang mga ito. Isa-isa nitong inilabas ang mga ebidensya. Ang una ay mga litrato. Mga litratong kuha mula sa kikis ng DeMarco Holdings noong araw na kinuha niya ang mga pinirasong papel. Ang anggulo ng mga kuha ay nagpalabas na para siyang isang magnanakaw na lihim na pumapasok sa isang restricted area. Ang sunod ay ang peking bank statement. Ang parehong papel na iwinasiwa sa kanya ni Theo. Ngayon, opisyal na itong hawak ng mga pulis. At ang huli, ang pinakamatindi sa lahat. Isang voice recorder. Pakinggan mo to, sabi ng investigador at pinindot ang play. Ang boses niya. Ang sarili niyang boses ang narinig ni Jessa, ngunit ang mga salita ay hindi kailanman lumabas sa kanyang bibig. Nakuha ko na ang mga files. Ipadala niyo na lang ang bayad sa account ko. Madali lang lokohin si DeMarco. Masyadong nagtitiwalad. Isang perpektong pagkakahabi ng mga salitang kinuha mula sa iba't ibang pag-uusap, pinagtagpi-tagpi para bumuo ng isang nakakakilabot na kasinungalingan. Isang edited na recording. Isang peking pag-amin. Hindi ako yan. Hindi ko sinabi yan.
Baka na lang yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit ang imbestigador ay tiningnan lang siya na parang isa siyang sinungaling na nahuli na. Dinala siya sa isang selda. Madilim, masikip at mabaho. Umupo siya sa isang sulok, sa malamig na semento, nanginginig. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pangalan, ang kanyang kalayaan. Ang tiwala ni Veo. Ilang oras ang lumipas nang marinig niya ang pagbukas ng pinto ng selda. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakatayo roon si Veo. Isang munting kislap ng pag-asa ang muling nabuhay. Nandito siya. Nandito siya para iligtas ako. Nakita niya ang katotohanan. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, ang kislap na iyon ay namatay. Ang mga mata ni Veo ay hindi nagpapakita ng pag-aalala o awa. Ang mga ito ay malamig. Puno ng sakit. Puno ng hindi masabing pagkadismaya. Ang mga mata ng isang taong tuluyan ng naniwala sa kasinungalingan. Lumapit ito sa rehas. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bakit, Jessa? Tanong nito, ang boses ay basag at halos pabulong. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng sagot, kundi isang pahayag ng matinding kabiguan. Bakit mo ginawa to? Iyon na. Ang hatol. Ang huling dagok. Ang sakit na naramdaman ni Jessa ay biglang napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Ang galit ng isang taong inakusahan ng walang kalaban-laban. Ang galit ng isang pusong pinagtaksilan. Mabilis siyang tumayo. Sa isang iglap, inabot niya ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Theo. Ang tunog ay umalingaw sa tahimik na pasilyo. Wala kang tiwala, sigaw niya, ang mga luha ay bumuhos na mula sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong galit. Umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Nakatayo lang si Theo, hawak ang namumulang pisngi, ang mga mata ay nagpapakita ng gulat at lalo pang sakit. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Dahan-dahan itong tumalikod at naglakad palayo, ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ang tapang ni Jessa ay gumuho. Napasandal siya sa rehas, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang mga paa niya ay hindi na siya kayang suportahan. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap ang sarili. Ang kanyang mga sigaw ay naging tahimik na paghikbi. Doon, sa malamig at madilim na selda, naramdaman niyang nawala na ang lahat. Sa labas, sa dulo ng pasilyo, nakatago sa anino, pinanood ni Adrian ang pag-alis ni Theo. Isang maliit at kontentong ngisi ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang plano ay perpekto. Ang huling dagok ay matagumpay. Ang paglakad ni Theo palayo sa selda ni Jessa ay ang pinakamabigat na paglakad na ginawa niya sa buong buhay niya. Bawat hakbang ay tila isang pag-amin ng kanyang kabiguan. Ang init ng sampal sa kanyang pisngi ay hindi kasing sakit ng hapdi sa kanyang puso. Naniwala siya sa ebidensya. Naniwala siya sa kanyang matalik na kaibigan. At sa paggawa noon, dinurog niya ang isang taong nagsisimula na niyang pahalagahan. Sa kanyang pag-uwi, ang mga huling salita ni Jessa ay umalingaw sa loob ng kanyang mamahaling kotse. Wala kang tiwala. Tama ito. Wala siyang tiwala. At ang kawalan ng tiwalang iyon ang nagtulak sa kanya na maniwala sa isang perpektong kasinungalingan. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na tama ang kanyang naging desisyon na ang mga ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ngunit may isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan, ang galit sa mga mata ni Jessa. Hindi iyon galit ng isang taong nahuli. Iyon ay galit ng isang taong nasaktan ng todo, ng isang taong pinagtaksilan. Hindi siya mapakali. Pagdating ng umaga, sa halip na dumiretso sa opisina, natagpuan niya ang sariling nagmamaneho patungo sa isang pamilyar na maliit na eskinita sa Quezon City. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin o gagawin. Kailangan niya lang ng kasagutan ng kahit anong piraso ng katotohanan na hindi galing kay Adrian. Naabutan niya si Lola LV na nagwawalis sa kanilang maliit na bakuran. Nang makita siya nito, ang kaninang pagod na mukha ng matanda ay napalitan ng lungkot at isang bahid ng galit. Anong kailangan mo dito, iho? Tanong nito, ang boses ay walang bahid ng dating kabaitan. Lola, gusto ko lang pong tea. Hindi matuloy ni Theo ang sasabihin. Gusto niyang humingi ng tawad? Magtanong. Hindi niya alam.
Gusto ko lang pong maintindihan. Huminga ng malalim si Lola LV at ibinaba ang walis. Halika, pumasok ka. Sa loob ng simpleng bahay, naupo si Theo sa isang lumang silyang yanto. Ang buong paligid ay sumisigaw ng simpleng pamumuhay, isang mundong malayong malayo sa kanya. Alam mo ba kung bakit ganoon na lang ang galit ng apo ko sa mga mayayamang tulad mo? Simula ni Lola LV, hindi nakatingin sa kanya. Dahil minsan na siyang nagmahal ng isang lalaking katulad mo. Mayaman, makapangyarihan. Minahal siya ng lalaking iyon pero gusto siyang baguhin. Gusto siyang ilayo dito sa bahay na ito. Gusto siyang ilayo sa akin. Pinapili siya, ang marangyang buhay o ako. Pinili ako ng apo ko. At iniwan siya ng lalaki na parang isang basahan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pighati. Mula noon, isinumpa niya na hindi na siya muling magtitiwala sa kahit sinong taong ang tingin sa kanya ay mababa. Ang pride na nakikita mo sa kanya, iho, iyon ang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili. Ang pride na iyon ang sinira mo nang hindi ka man lang nagdalawang isip na paniwalaan ang mga kasinungalingan laban sa kanya. Ang bawat salita ni Lola LV ay parang mga dagang tumutusok sa konsensya ni Theo. Ang lahat ng kilos ni Jessa, ang pagiging palaban, ang pagtanggi sa pera, ang kondisyon na trabaho lang lahat ay nagkaroon ng konteksto. Hindi iyon pag-arte. Iyon ang totoong siya. Umalis si Theo sa bahay na iyon na may mas mabigat na pasanin. Nagkulong siya sa kanyang opisina, hindi pinansin ang mga tawag ni Adrian. Kailangan niyang mag-isip. Kinuha niya ang voice recorder na ibinigay sa kanya ni Adrian bilang ebidensya. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit. Ang peking boses ni Jessa na umaamin sa krimen. Madali lang lokohin si DeMarco. Gamitin niyo na lang ang codename na Project Phoenix. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hanggang sa may isang bagay siyang napansin. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing detalye. Ang salitang Key Phoenix. Binigkas ito sa recording bilang Kiponix. Tumayo si Theo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Mayroon lang isang tao, siyang kilala na laging mali ang pagbigkas sa salitang iyon. Isang maliit na pagkakamali na lagi niyang pinagtatawanan sa tuwing nagprepresenta ito. Si Adrian. Si Adrian lang ang bumibigkas ng A. Phoenix bilang Tiponix. Si Jessa, na hindi kailanman naging parte ng mga executive meetings, ay hindi posibleng malaman ang codename na iyon, lalo na ang maling pagbigkas dito. Sa isang iglap, lahat ay luminaw. Ang recording ay hindi lang edited. Ito ay gawa-gawa. Isang script na posibleng binasa ng isang voice actor, o mga salitang pinagtagpi-tagpi, at idinagdag ang isang linyang si Adrian lang ang makakaisip. Ito na. Ang unang liwanag sa dilim. Ang unang bitak sa perpektong pader ng kasinungalingan. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang executive assistant na si Liza. Liza, may ipapagawa ako sa'yo. Confidential. Walang dapat makaalam kahit si Adrian. Yes, sir. Ano po yon? Sagot ni Liza, na laging tapat sa kanya. Kailangan ko ng access logs ni Adrian sa central server for the past 6 months. Kailangan ko rin ng kopya ng lahat ng kanyang financial requests at travel itineraries. Gawin mo itong parang isang random internal audit lang. At dalhin mo sa akin lahat ng makikita mo. Agad. Kinagabihan, inihatid ni Liza ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nagkulong si Theo sa kanyang opisina, sinisiyasat ang bawat papel. May mga kahina-hinalang travel expenses, mga meeting na walang malinaw na agenda. Ngunit wala siyang makitang key smoking gun. Napatingin siya sa access logs. Napansin niyang madalas mag-overtime si Adrian, kahit sa mga araw na walang mahalagang deadline. Anong ginagawa nito? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hating gabi na, tahimik na ang buong palapag. Naglakad si Theo patungo sa opisina ni Adrian. Gamit ang kanyang master key, binuksan niya ang pinto. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa kanyang cellphone. Hinalughog niya ang mga drawer. Mga papel. Mga office supplies. Wala. Nang akma na siyang susuko, may napansin siyang isang maliit na gasgas sa ilalim ng mesa, malapit sa sahig. Isang panel na tila hindi dapat nandoon. Ginamit niya ang isang letter opener para buksan ito.
Sa loob, may isang maliit na compartment. At sa loob ng compartment, may isang itim na external hard drive. Kinuha niya ito, ang puso niya ay kumakabog. Isinaksak niya ito sa laptop na dala niya. Humingi ito ng password. Napapikit si Theo. Password. Anong password ang ilalagay ng isang taong tulad ni Adrian? Bigla niyang naalala ang huling sinabi sa kanya ni Jessa sa parke. Tungkol ito sa mga magulang mo. At ang mga dokumentong ipinakita nito na may pangalan ni Rico Santos. Ang aksidente. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang 8 numero. Ang petsa kung kailan nawala ang kanyang mga magulang. Month. Day. Year. Pinindot niya ang key enter. Isang saglit, walang nangyari. At pagkatapos, isang tunog ng pag-click. Sa screen ng kanyang laptop, lumitaw ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang dalawang salitang iyon sa screen ay parang isang pinto na bumukas patungo sa pinakamadilim na bangin. Huminga ng malalim si Theo bago ay double-click ang nag-iisang drive icon. Bumungad sa kanya ang 3 folder. Ang bawat isa ay may pangalan na tila simpleng labi lang, ngunit alam niyang sa loob ng mga ito nakatago ang mga sagot sa lahat ng kanyang tanong. Ang una ay may pangalang Key Financials. Pagbukas niya, bumuhos ang mga spreadsheet, mga bank transfer records, at mga peking invoice. Naroon ang lahat ng pagnanakaw. Ang sistematikong pagduga sa kumpanya sa loob ng maraming taon na inililipat sa mga offshore account na konektado sa shell company na nabanggit ni Jessa. Ang lason na unti-unting pumapatay sa DeMarco Holdings ay hindi pala galing sa labas. Galing ito sa loob. Sa taong nasa tabi niya mismo. Isinara niya ang folder, nararamdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang pangalawang folder ay may pangalang Kigi, si Project. Jezebel Reyes. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang laman ay mas masakit kaysa sa pagnanakaw ng milyon-milyong piso. Naroon ang lahat. Ang orihinal at hindi edited na mga audio clips ng boses ni Jessa, na kinuha mula sa mga security recording sa kotse. Naroon ang Photoshop file ng peking bank statement, kumpleto sa mga layers na nagpapakita kung paano ito ginawa. Naroon ang isang text document na naglalaman ng buong plano, mula sa aksidenteng kipagkasira ng kotse hanggang sa pag-set up sa kanya bilang isang espiya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Theo. Si Adrian ang nag-utos na sirain ang makina ng kotse sa Laguna. Si Adrian ang nagtanim ng lahat ng ebidensya. Siya ay isang tau-tauhan lamang sa isang masalimuot na dula na ang tanging layunin ay sirain hindi lang ang kanyang kumpanya, kundi ang kanyang puso. At ang huli, ang pinakamadilim sa lahat, ang folder na may pangalang Key Phoenix. Ang codename na naging susi sa lahat. Sa loob nito, iisang file lang ang naroon. Isang video file na may petsa ng 1 linggo matapos ang aksidenteng ikinamatay ng kanyang mga magulang. Nag-alinlangan si Theo. May isang bahagi sa kanya na ayaw itong buksan, na gustong manatili sa kamangmangan. Ngunit kailangan niya. Para sa kanyang mga magulang. Para kay Jessa. Para sa sarili niya. Pinindot niya ang play. Ang video ay malabo, kuha sa isang madilim na bodega. Isang lalaking nakaupo sa isang silya, ang mukha ay puno ng pasa at takot. Kinilala niya ito. Si Rico Santos. Ang kanilang driver. Ang taong sinabing kasamang nasawi sa aksidente. Buhay. Uulitin ko po, nanginginig na sabi ni Rico sa kamera. Binayaran po ako ni Sir Adrian Ilustre. Binayaran niya ako para sirain ang preno ng kotse ni Sir Antonio DeMarco. Sabi niya, kaunting sira lang para matakot lang si Sir. Para lumabas na bayani si Sir Adrian sa pagligtas sa kanila. Hindi ko po alam na ganito ang mangyayari. Patawad po. Hindi ko sinasadya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, narinig ang isang mahinang tunog na sinundan ng isang malakas na kalabog. Nag-itim ang screen. Isang walang tunog na sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Theo. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang laptop sa kanyang harap ay biglang naging isang testamento ng isang karumal-dumal na kasalanan. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang kumpanya.
Siya. Siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Isang nag-aapoy na galit ang pumalit sa pagkagulat, isang galit na purong-puro at napakatindi na halos magpamanhid sa kanya. Mabilis niyang isinara ang laptop, ang tunog ng pag-click nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Kinuha niya ang hard drive. Ito na ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng opisina ni Adrian, pababa sa hagdanan, nilagpasan ang elevator. Ang bawat hakbang ay pinapatakbo ng galit at ng isang matinding pangangailangang itama ang lahat. Isa lang ang nasa isip niya, si Jessa. Ang babaeng isinakripisyo niya sa altar ng kasinungalingan. Ang babaeng pinagdusahan ang isang krimen na hindi niya ginawa. Ang babaeng sinampal siya dahil sa kawalan niya ng tiwala, isang sampal na ngayon ay alam niyang kulang na kulang pa. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito sa madilim na kalsada ng gabi. Wala siyang pakialam sa mga pulang ilaw, sa mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Jessa sa loob ng selda, ang sakit, ang galit, ang pagkasuklam. Pagdating niya sa istasyon ng pulis, halos kalagkarin niya ang sarili palabas ng kotse. Pumasok siya na parang isang bagyo, hindi na inalintana ang pagiging isang si. Isa lang siyang lalaking desperadong itama ang isang pagkakamaling halos sumira sa dalawang buhay. Nasaan ang happy ninyo? Sigaw niya sa desk officer. Kailangan ko siyang makausap. Ngayon din. Dahil sa kanyang itsura at sa otoridad sa kanyang boses, mabilis siyang dinala sa opisina ng hepe. Walang paligoy-ligoy, inilapag niya ang laptop at ang hard drive sa mesa. May ebidensya ako. Isang maling pag-aresto. Isang frame-up. At isang murder case na matagal nang nakabaon. Habang pinapanood ng hepe ang laman ng hard drive, ang mukha nito ay dahan-dahang nagbago mula sa pagdududa, patungo sa pagkagulat, at sa huli, sa matinding galit. Agad itong nag-utos. Ilang sandali pa, nakatayo si Theo sa labas ng gusali, sa ilalim ng malamig na liwanag ng umaga na nagsisimula ng sumilip. Naghihintay. Bawat segundo ay parang isang pagdurusa. At pagkatapos, bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Jessa. Mukha itong pagod. Ang dating nag-aalab na mga mata ay ngayoy blanko. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatayo pa rin siya ng tuwid. Ang pride na pilit sinira ni Adrian at ni Theo ay naroon pa rin. Nang makita siya ni Jessa, natigilan ito. Isang pader ng pag-iingat at sakit ang muling bumalot sa kanya. Umatras ito ng isang hakbang. Alam ni Theo kung ano ang kailangan niyang gawin. Walang salita ang sapat. Walang paliwanag ang makakapagbura sa sakit na idinulot niya. Sa harap ng istasyon ng pulis, sa malamig na semento, dahan-dahang lumuhod si Theo DeMarco. Ibinaba niya ang kanyang sarili, ang kanyang pride, ang kanyang pagiging si. Sa harap ng babaeng winasak niya, siya ay naging isang ordinaryong lalaking humihingi ng tawad. Tumingala siya kay Jessa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Patawarin mo ako, Jessa, sabi niya, ang boses ay basag. Sa lahat. Sa hindi ko pagtitiwala. Nakatitig lang si Jessa sa kanya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang blankong ekspresyon ay unti-unting gumuho. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa humagulgol na siya. Hindi ito iyak ng galit. Ito ay iyak ng isang taong sa wakas ay pinakawalan ang lahat ng sakit na kinimkim niya. Dahan-dahang tumayo si Theo at lumapit. Maingat niyang hinawakan ang mga braso nito. Tapos na ang lahat, bulong niya. Umiling si Jessa. Hindi pa, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi pa tapos hanggat malaya siya. Tumango si Theo. Isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pagsisisi. Kung ganoon, sabay nating tatapusin ito. Kinabukasan, ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat sa buong DeMarco Holdings. Isang emergency board meeting ang ipinatawag ni Theo. Walang nakakaalam kung para saan. Ang alam lang nila, mukhang seryoso ito. Pumasok si Adrian sa boardroom, ang mukha ay naglalarawan ng kumpiyansa. Ito na marahil ang araw na aalisin na ng tuluyan si Theo at siya na ang papalit. Ngumiti siya sa mga miyembro ng board. Ngunit ang kanyang ngiti ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang nakaupo sa tabi ng upuan ng si.
Si Theo, na nakatingin sa kanya ng may malamig na galit. At sa tabi nito, nakaupo ng may dignidad, malinis, at ang mga mata ay nag-aapoy sa katarungan, ay si Jessa. Napahinto si Adrian sa may pinto, hindi makapaniwala. Adrian, sabi ni Theo, ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang yelo. Good of you to join us. Maupo ka. Itinuro niya ang upuan sa kabilang dulo ng mahabang mesa. I think we have a lot to talk about. Ang boardroom ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang 10 miyembro ng board ay nakaupo, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkalito at pag-aabang. Ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat kina Theo, na nakaupo sa dulo ng mesa na parang isang haring handa ng magbigay ng hatol, kay Adrian, na nakatayo pa rin malapit sa pinto, ang mukha ay namumutla, at kay Jessa. Ang babaeng hindi nila kilala, ngunit ang presensya ay tila may bigat na katumbas ng sa lahat. Dahan-dahang umupo si Adrian sa upuang itinuro ni Theo. Ang bawat kilos ay maingat, na para bang isang maling galaw ay magpapasabog ng bomba. Theo, anong ibig sabihin nito? Tanong niya, pilit na pinapanatili ang isang kalmadong boses. Sino ang babaeng to? Anong ginagawa niya dito? Sa halip na sumagot, tumayo si Theo. Sa kanyang likuran, isang malaking screen ang biglang umilaw. Mga Ginoo, mga ginang, simula niya, ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid. Ipinatawag ko kayo para sa isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa quarterly reports. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ang unang ipinakita niya sa screen ay ang mga financial records mula sa hard drive. Ang mga spreadsheet na nagpapakita ng milyon-milyong pisong ninakaw mula sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang ating stocks, deklara ni Theo. Hindi dahil sa market trends. Dahil ninanakawan tayo. Isang bulong-bulungan ang nagsimula sa mga board members. Tumingin si Adrian kay Theo, ang mga mata ay nanlilisik. At anong kinalaman ko dyan? Baka ikaw ang may gawa niyan para pagtakpan ang sarili mong kapalpakan. Isang ngisi ang gumuhit sa labi ni Theo. Isang ngisi na walang bahid ng saya. Magandang tanong, Adrian. Sunod niyang ipinakita ang laman ng TD, si Project folder. Ang mga audio file, ang peking bank statement. At ang pinakahuli, ang plano kung paano i-frame up si Jessa. Ang taong nagnanakaw sa atin ay siya ring taong nagtanim ng ebidensya, laban sa isang inosenteng tao, sabi ni Theo, habang ang kanyang tingin ay mariing nakatutok kay Adrian. Isang babaeng ang tanging kasalanan ay ang maging hadlang sa kanyang mga plano. Nagsimulang mamawis ng malamig si Adrian. Kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan. Yang babaeng yan ang espiya. Siya ang nagbigay niyan sa'yo para linlangin ka. Dito na tumayo si Jessa. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya, ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matatag. Hindi ako espiya, sabi niya. At hindi ko kailangang linlangin si Theo. Dahil ang katotohanan, kahit gaano mo pa subukang ibaon, ay laging hahanap ng paraan para lumabas. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. At ang tanong ko sa inyo, sino ang mas paniniwalaan ninyo? Ang isang babaeng driver na walang ibang hangad kundi ang gumaling ang kanyang lola? O ang isang taong may access sa lahat ng yaman at sikreto ng kumpanyang ito? Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Jessa, na simple ngunit puno ng bigat, ay tumama sa kanila. Tapos ka na, sigaw ni Adrian tumatayo. Ang kanyang maskara ng pagiging kalmado at sopistikado ay tuluyan ng nabakbak. Ang lumabas ay ang tunay niyang kulay, isang hayop na na-corner. Lahat kayo, mga tanga. Napakadali ninyong mauto. Hindi pa kami tapos, Adrian, malamig na sabi ni Theo. Mayroon pa. Ang huling ebidensya. Ang huling pagbubunyag. Pinindot ni Theo ang play. Ang video ni Rico Santos ay lumitaw sa malaking screen, malinaw para makita ng lahat. Ang kanyang nanginginig na pag-amin. Ang boses ni Adrian na nag-uutos sa likod ng kamera. Ang tunog ng pagbagsak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Walang humihinga. Walang kumikilos. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Adrian, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pagkasuklam. Doon na tuluyang gumuho si Adrian. Isang malakas at baliw na tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan.
Sigaw niya, itinuturo si Theo. Ginawa ko. Ginawa ko ang lahat ng yan. Dahil dapat sa akin ang lahat ng yan. Ang kumpanyang to. Ang yaman. Ang respeto. Ako ang mas magaling sa'yo. Ako ang mas matalino. Pero dahil lang isa kang DeMarco, sa iyo napunta ang lahat. Lumapit siya sa mesa, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at inggit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Habang buhay, anino mo lang ako. Ang tapat na kaibigan. Ang suporta. Pagod na ako, Theo. Pagod na akong maging pangalawa lang. Dahan-dahang lumapit si Jessa kay Adrian. Hindi takot ang nasa mukha niya, kundi awa. Kahit kailan, hindi ka itinuring ni Theo na pangalawa lang. Itinuring kanyang kapatid. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Adrian. Ngunit hindi ito galing kay Theo. Galing ito kay Jessa. Para yan sa lahat ng sinira mo, sabi niya, ang boses ay matatag. Para sa pamilya DeMarco. Para sa kumpanya. At para sa akin. Sakto namang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang mga pulis, kasama ang hepe. Adrian Ilustre, arestado ka para sa mga kasong estafa, industrial espionage, at murder. Hindi na nanlaban si Adrian. Para siyang isang lobo na nawalan ng hangin. Habang pinuposa siya, ang kanyang mga mata ay muling napako kay Theo. Isang huling tingin na puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Theo. Tandaan mo yan. Pagkatapos ay kinaladkad na siya papalabas, iniwan ang isang silid na puno ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nang tumahimik na ang lahat, nang mawala na ang anino ni Adrian, doon lang naramdaman ni Theo ang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Lumapit siya kay Jessa. Sa harap ng buong board, walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pagsisisi at isang bagong simula. Tapos na, bulong niya sa buhok nito. Niyakap siya pabalik ni Jessa, isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Sagot nito. Tapos na ang laban. Ngunit alam nilang pareho na ang pinakamahalagang laban, ang paghilom ng kanilang mga sugatang puso, ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa DeMarco Holdings ay unti-unting napalitan ng mga balita tungkol sa pagbangon nito. Sa ilalim ng bagong pamumuno ni Theo, isang Theo na mas matalino, mas maingat, at higit sa lahat, mas nakikinig na sa kanyang puso, ang kumpanya ay dahan-dahang bumabawi. Ang mga board members na dating puno ng pagdududa ay ngayon ay buo na ang suporta. Natutunan nila, tulad ni Theo, na ang tunay na halaga ng isang leader ay hindi nasusukat sa apelyido, kundi sa integridad. Isang araw, dinalaw ni Theo si Adrian sa kulungan. Hindi para sa galit o para sa panunumbat, kundi para sa isang bagay na kailangan niya para sa sarili niya, pagsasara ng kabanata. Nakita niya si Adrian sa likod ng isang makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga preso. Ang dating kumpiyansa at yabang ay nawala na, napalitan ng isang mapait at pagod na anyo. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Adrian, hindi makatingin ng diretsyo. Gusto ko lang malaman kung pinagsisisihan mo, simpleng tanong ni Theo. Isang matagal na katahimikan. Sa huli, umiling si Adrian. Ang pinagsisisihan ko lang ay nahuli ako. Tumango si Theo. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Hindi na siya nag-aksaya pa ng salita. Tumayo siya at tumalikod. Paglabas niya ng bilangguan, naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Isang kabanata ng buhay niya ang tuluyan ng nagsara. Ngayon, handa na siyang buksan ang kasunod. Si Jessa ay hindi na nagmamaneho para kay Theo. Sa tulong ng kumpanya, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, kumukuha ng kursong business management. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang propesyon, kundi sa kanyang puso. Ang pader na itinayo niya sa paligid nito ay dahan-dahan niyang giniba, piraso bawat piraso. Gabi na. Isang masayang hapunan ang nagaganap sa maliit na bahay ng mga Reyes. Naroon si Lola Elvie, na ngayon ay malusog na at masigla matapos ang matagumpay na operasyon. At kasama nila sa hapagkainan si Theo. Hindi bilang kundi bilang si Theo, ang lalaking nagpapatibok sa puso ng kanyang apo. Alam nyo, Inay Elvie, sabi ni Theo habang nagsasali ng kanin sa plato ni Jessa, isang kilos na nagpangiti sa matanda, kung hindi dahil sa apo ninyo, baka hanggang ngayon bulag pa rin ako.
Ikaw talagang bata ka, nakangiting sabi ni Lola LV. Pareho lang kayong nagligtas sa isa't isa. Tumingin si Theo kay Jessa, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Siya ang nagturo sa akin kung paano magtiwala. At yon ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buong buhay ko. Namula si Jessa at yumuko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang mga sandaling tulad nito ay nagpapakilig pa rin sa kanya. Ang pagmamahal ni Theo ay hindi marangya. Ito ay tahimik, tapat at totoo. Kinabukasan, Linggo, dinala ni Theo si Jessa sa isang pamilyar na lugar. Ang sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mag-isa. Kasama na niya si Jessa, hawak kamay. Magkasama silang naglagay ng mga puting bulaklak sa puntod. Ma, pa, sabi ni Theo, habang nakatingin sa mga pangalang nakaukit sa marmol. Siya po si Jessa. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng dalaga. Ang babaeng nagligtas sa akin sa sarili ko. Tumingin siya kay Jessa. Sigurado akong magugustuhan kanila. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Jessa, isang ngiting puno ng kapayapaan. Nang gabing iyon, nakatayo silang dalawa sa balcony ng kondo ni Theo, tanaw ang libu-libong kumikinang na ilaw ng syudad. Ang dating malamig at malungkot na lugar na ito ay ngayon ay puno na ng init at buhay. Niyakap ni Theo si Jessa mula sa likuran, ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Naaalala mo ba yung kondisyon mo noong una, bulong niya. Napangiti si Jessa. Alin doon? Yung trabaho lang walang personalan? Yun nga, tumawa si Theo. I'm glad we broke that rule. Spectacularly. Humarap si Jessa sa kanya, ipinulupot ang mga braso sa kanyang batok. Ang mga mata nito ay kumikinang, sumasalamin sa mga ilaw ng syudad. Ako rin. Tinitigan siya ni Theo ng may pagmamahal at isang bagong kumpiyansa. Ang pagdududa ay napalitan na ng kasiguraduhan. Ang takot ay napalitan na ng pananabik para sa hinaharap. Handa ka na ba sa bagong simula? Tanong ni Theo. Ang boses ay seryoso ngunit puno ng pag-asa. Hinawakan ni Jessa ang kanyang pisngi, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos dito, ang parehong pisngi na dati niyang sinampal dahil sa galit. Ngayon, ang haplos na iyon ay puno ng pagmamahal at pangako. Basta't magkasama tayo, sagot niya. Handa ako sa lahat. Walang ibang salitang kailangan. Sa ilalim ng tahimik na langit, dahan-dahang inilapit ni Theo ang kanyang mukha at hinalikan si Jessa. Isang halik na hindi na nag-aalinlangan. Isang halik na hindi na nagtatanong. Isang halik na nagsasabing sila ay nakauwi na. Ang kanilang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at pagtataksil ay hindi gumuho. Sa halip, ito ay muling itinayo sa ibabaw ng isang pundasyong hindi na kayang sirain ni Numan, ang pundasyon ng tiwala. At dito nagtatapos ang kwento ni Jessa at Theo. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa maaksyong banggaan hanggang sa huling yakap ng kapayapaan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinilig sa kanilang mga simpleng sandali, nainis sa mga pagsubok, at lumuha sa kanilang mga kabiguan. Naging isang tunay na emosyonal na paglalakbay ito para sa akin, at umaasa akong naramdaman ninyo ang bawat pintig ng puso na ibinuhos ko sa bawat salita. Higit sa lahat, ang kwento ni Jessa at Theo ay isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pundasyon ng isang matatag na pag-ibig ay hindi nakasalalay sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tiwala. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, ang pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating mga sarili. At ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na sandali, laging mailiwanag na naghihintay, at laging may pangalawang pagkakataon para itama ang lahat. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Ano ang inyong paboritong eksena? Aling linya ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang babaunin ninyo mula kina Jessa at Theo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Nananabik akong basahin ang bawat isa. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli, taos puso po akong nagpapasalamat. Manatili sanang laging nag-aalab ang pag-ibig at pag-asa sa inyong mga puso.